Try nga akong gumawa ng puto kutsinta at eto, medyo na perfect ko naman. I-share ko nga sa inyo kung paano ko ginawa, kaya eto, nag-prepare nga ako dyan ng 2 cup na tubig. At naglagay nga rin ako dyan ng 1/2 cup na condensed milk OB flavor. Mix ko lang para mag-combine. Maglalagay nga rin pala ako dyan ng 1 cup na cassava flour at 1 cup na all-purpose flour. I-mix lang natin ulit para maghalo nga yung mga nilagay natin na dry ingredients. At nung ganito na nga yung consistency ay pwede na nga yan. Parang nalalabnawan nga ako sa kulay, kaya nag-add pa nga ako dyan ng violet na food color. Minix ko nga lang ulit, pagkatapos ay naglagay nga ako dyan ng lye water para sa pampakunat. After kong mahalo ay sinala ko lang sa strainer para maging smooth yung ating mixture. After that ay sinet aside ko muna, pagkatapos ay inayos ko lang yung mga gagamitin kong puto molder. At ayan, grinis ko nga lang pala ng cooking oil para nga hindi dumikit yung mixture dun sa molder. Bali 10 piraso nga lang pala yung molder ko, kaya naman nakadalawang salang nga ako dyan. At ayan, after ko ang mag-grease ng cooking oil ay isa-isa ko na nilagyan ng mixture yung mga puto molder. Alam nyo ba, nakala ko nga ay mahirap gawin itong puto kutsinta, pero hindi naman pala. Kung pinanood nyo nga itong video ko, diba, sobrang dali lang niyang gawin. At habang naglalagay nga pala ako kanina ng mixture, ay nag-start na nga pala ako magpainit ng tubig. At ayan, isa-isa ko na nga palang sinalang yung mga puto mixture. After nga lang ilang minutes na pagpapakulo, ayan, tinusok ko nga ng toothpick kung wala nang didikit. So, wala nang dumikit, ibig sabihin, luto na nga yan, kaya hinango ko na. Isa-isa ko na nga nilapag dyan para lumamig. At ayan, medyo malamig na nga dyan, kaya naman isa-isa ko na nga inan-mold sa molder. Tignan nyo naman, ang ganda ng pagkakaluto ko, diba? Itsura pa nga lang, talagang matatakam ka na. At para mas lalong sumarap nga, ilagyan nga natin ng maraming cheese sa ibabaw. Ang gusto ko nga sanang ilagay dyan ay yung kinayod na nyug, kaso nga lang ay wala akong nabili. Okay naman tong cheese na nilagay ko, mas lalong sumarap. Tinikman ko na nga dyan at grabe, perfect nga yung lasa niya. Hay nako, hindi nga kayo matatakam for today's video, char. Pwede nyo nga rin pala tong pang negosyo, kaya kung nag-iisip kayo ng negosyo, idagdag nyo na nga to sa listahan nyo. At kung gusto nyo nga rin gayahin tong recipe ko, ay lalagay ko na nga lang yung mga ingredients sa comment section. Anyways, nung mga bandang hapon na pala to at naisipan ko nga dyan na buksan yung 2 parcel kong dumating. Hindi naman halata dyan na tuwang-tuwa talaga ako dahil naamin ko nga sa inyo na ito talaga yung nagpapakilig sa akin. Simula nga nung naging nanay ako ay mga bagong gamit na talaga sa bahay ang cravings ko. Samahan pa ng pagiging vlogger ko, kaya naman makiuso nga rin ako sa mga gamit na aesthetic at magagamit ko nga rin talaga to sa aking cooking vlog. Ang saya nga dyan ng person dahil na-achieve ko nga ang timputi na sandok, charot. At bubuksan ko na nga rin itong pangalawang parcel ko. Kitchen rag nga yan at chinek out ko na nga rin kasi tignan nyo naman yung basahan ko, napakaliit. Nagandahan nga ako dito dahil mahaba at malapad. 2 piraso nga yan, isang malaki at isang maliit. Ayan, excited ako kaya nilagay ko na. At hinugasan ko na nga rin itong aking mga bagong kitchen utensils. O diba, pag may bagong gamit talaga sa bahay, nakakasipag, sinong relate. At ayan, after ko ang masabunan ay binabanlawan ko na. Hindi pala set niyang nabili ko kaya wala akong lalagyanan. Kaya dito ko nga muna ilalagay sa may lalagyanan ng kutsara. Perfect nga siya dyan dahil pares naman sila ng kulay. O diba, legit talaga ang kilig pag nakikita mo ang ganyan kaganda ang gamit. Alam kong simple lang to para sa iba pero para sa akin ay napakalaking bagay na yan. O diba, unti-unti ko nang na-achieve ang timputi. Mahal nga maging aesthetic kaya unti-untiin lang natin. O siya, yun lang for today's vlog. Salamat!